53 araw na lang bago ang barangay at SK elections. Sa dami ng hugot ng ilan sa barangay, abay, dapat alam na natin ang halaga ng eleksyong yan. Pero higit pa sa mga ayuda at ibang serbisyo, may epekto rin ito sa pambansang politika. Tutukan yan sa special report ni Maki Pulido. Mini munisipyo o city hall, ika nga ang isang barangay hall. Dito mo kukunin ang iyong sedula, barangay clearance, maging certificate of indigency. Pero dahil tinatawid ng barangay ang mga programa ng gobyerno, cargo niya pati health center, peace and order, daycare center, violence against women and children, pati away ng magkakapitbahay. Ganyan kaimportante ang papel ng barangay sa pang-araw-araw nating buhay. Sila yung madalas nating nakikita, sila yung madalas nating makasama in an everyday basis. Ang serbisyong ito ramdam ni Cindy nung siya'y buntis at ngayon naman para sa regular check-up ng kanyang sanggol. Tutok po sila, lalo na naging diabetic po ako nung buntis po ako. Walang taong magtatambay dyan sa labas. Nasubok ang mga barangay noong COVID pandemic nang asahan sila ng national government na itawid ang mga serbisyo mula sa pagbibigay ng ayuda hanggang sa pagbabantay ng mga naka-quarantine. Ang barangay officials dapat non-partisan o wala dapat kakampihang halimbawa, mayor o congressman. Pero isa sa mga realidad, ayon sa COMELEC, may mga manok ang mga politiko sa barangay elections. Nakikita po namin yan, hindi naman po mapipigilan ng COMELEC yung mga ating mga politiko for expressing their personal opinions. May interes sa mga politiko sa resulta ng barangay elections para maging bahagi raw ito ng kanilang political infrastructure, sabi ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Under the Partido Federal ng Pilipinas, sa panunumpangan ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na para manalo sa 2025 midterm elections, kailangan ng suporta sa barangay level. as we all know, the barangay elections have a big impact, have a big effect on how the 2025 elections will turn out. Kung ano yung mga resulta dyan. Dagdag ng NAMFREL, may mga barangay officials na kumakampi sa politiko para mapaglaanan ng pondo o proyekto. Meron naman daw na mga hindi kumampi noong eleksyon na napagkakaitan ng serbisyo. Kalamitan na nangyayari, pag hindi ka sumusuporta, medyo nadidiscriminate ka, no? Para ma-access itong mga social services na to. So, ito yung abuse. Kung tutuusin, may budget na natatanggap ang barangay o share nito mula sa National Tax Allocation. Para sa taong 2024, sabi ni House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto, aabot ito ng mahigit 174 billion pesos. Pero dahil ang alokasyon ng bawat barangay ay depende sa dami ng populasyon, kalimitan ang mga maliliit at mas mahirap na barangay, mas kaunti ang natatanggap na pondo. Lalo na yung mga communities na nasa mga rural areas, and paano po nila ma-reach yun with minimal budget. Dahil barangay ang frontliner para sa mga karapatan mong serbisyo, dapat daw pumili ng tamang kandidato. Hindi lang dahil kamag-anak ka kaya kanya tutulungan, kundi dahil kailangan mo yung serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.